Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bilang panimula po ng ating gawain sa umagang ito, nais ko pong magbahagi ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Sabi sa Psalms chapter 100 verse 1 to 5, "Make a joyful noise to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know you that the Lord He is God. It is that He has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations." Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang meron kami, Panginoon, upang alalahanin ka, O Diyos, upang bigyan ka ng kapurihan sa umagang ito, Panginoon. Nawa sa aming pong gagawin, Ikaw lang ang siyang pumagitna, Panginoon. Ikaw lang ang siyang aming maitaas. Ikaw lang ang siyang aming mapapurihan sa umagang ito. Ito'y po'y dinadalangin namin ng may papurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Sa panahon ngayon ay alam natin na tayo ay nagdadanas ng pandemic o yung pandemya na sinasabi. Hindi lingid sa ating kaalaman ang maraming mga kababayan natin na napahamak at maraming mga kababayan natin ang madanas din ng kalungkutan. Sa mga panahon na ito, marami ang nakakapag-isip kahit kung minsan nag-browse tayo sa internet, ay may mababasa tayo doon na may tanong, sabing ganon, malapit na ba ang pagdating ng Panginoon kung kaya dumadanas tayo ng mga ganitong klase ng mga pagsubok o mga kahirapan sa buhay? Kasi ang mga tao ay hindi naman sanay na dumadanas sila ng ganito, na mahirap ang buhay. Kaya marami ang nagtatanong na dadating na ba ang Panginoon? Now, alam natin na sa kasaysayan ng Biblia, kung babalikan natin ang lumang tipan, merong sa buhay ni Abraham at sa kanila ay dumating sa punto na kailangan nilang maghiwalay kasi dumadami at nag-aaway na yung kanilang mga alipin. At itong si Abraham, pinapili niya ang kanyang silat. Ang pinili nila ay yung nakita niya na magandang lupain. At natira siyempre, natira kay Abraham ay yung hindi pinili nila. Pero, dalawang bagay ang makikita natin doon sa pagpili nila. Dahil medyo, yung bandang huli, ang napuntahan niya ay hindi maganda. So, yung pagpili niya, Kasi yung pinili niya ay nagdulot sa kanila sa hindi magandang sitwasyon o kalagayan. Nawalan siya ng asawa, siguro marahil yung kanyang mga ari-arian doon ay napahamak because yung pinuntahan ng lugar, which is yung Sodoma at Gomora, ay nagbunaw, pinaulanan ng apoy. Now, sa kabilang side naman ay yung napunta kay Abraham ay nagkaroon siya ng magandang buhay, kumbaga. Siguro pinagpala siya ng Panginoon, ano? Now,
bakit natin sinasabi ang mga bagay na ito? Ba't natin kinukunik doon sa dadating na ba ang Panginoon? Kasi meron ditong sinasabi na pagpili sa tao, ano? Na sinasabi dito na dapat pumili ka. Kung mapili mo ito, o di diyan ka. Kung itong pipiliin mo sa kanan, di diyan ka sa kanan. It's a matter of our choice kung ano yung pipiliin natin. Now, dito sa John 14:6, alam naman natin ito na sinabi ng Panginoon na ang sabi niya dito, I am the way, the truth, and the life. And nobody comes to the Father except through me. Sinasabi ng Panginoong Diyos dito na siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. At pag pinili natin ang daan na ito na sinasabi niya, sa mga nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, buhay ito. At doon naman sa mga hindi, marahil siyempre, alam natin kapahamakan ang naghihintay sa kanila. At ang sabi nga, ang daan daw patungo sa langit ay medyo makipot. Pero yung daan patungo sa kapahamakan, napakaluwang. At kung ikaw ay naglalakad doon sa daan na yon at nagsanga, kailangan mong mabili kung kaliwa ka ba o sa kanan. Kaya kung pipiliin natin ang ating Panginoon, ang sabi niya, ako ang daan, kung magtitiwala tayo sa Kanya, dito natin mararanasan kung pipiliin natin siya, yung Kanyang pag-ibig na sinasabi. Sabi niya, ako ang katotohanan at ang buhay. Pag pinili natin siya, tama yung daan na lalakaran natin. Malalaman natin ang katotohanan patungkol sa buhay. At malalaman natin ang susunod na buhay pagkatapos nito. Kanya nga, dahil sa kabutihan ng Diyos, ay minarapat niya na bagamat tayo ay nakalaang parusahan, pero sadyang mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi niya, kung maniniwala kayo sa akin, dahil ako ang daan sa John 14:6 na sinasabi niya. Magtiwala kayo sa akin. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Makakarating kayo sa kaharian ng aking Ama. So, sa pamamagitan nito, mga kapatid, yung daan na yon na ipinangako sa atin ng Diyos, ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Kung pipiliin natin yung daan na sinasabi ng Panginoon, alam naman natin na after this ay dumanas siya ng hirap. Kung siya yung daan, pipiliin ba natin na yung daan naghihirap? Ano? Now, ito ay dapat mangyari upang kung pagtitiwala tayo sa Kanya, na siya nga yung daan, pagtitiwalaan pa din natin siya hanggang sa Kanyang kamatayan, hanggang sa Kanyang paghihirap. Na bagamat siya ay naghirap, alam naman natin na hindi siya nanatiling ganon, kundi dapat itong mangyari upang ang sinasabi niya na pag nagtiwala tayo sa Kanya na siya yung daan, siya yung katotohanan at ang buhay, maging makatotohanan ito sa atin kapag inilagak na natin ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. So, namatay siya, pinako sa krus, upang ito ay magsilbing saligan ng ating pananampalataya. Saligan ng ating pananampalataya. Ganyan kadakila ang ating Diyos. Ganyan po, nakakamangha o kamangha-mangha ang ating Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon, wag na tayo, sabi nung sa Roma, sabi niya, do not be conformed to the pattern of this world. Mag-iba kayo ng landas. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pag inilagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahamak. So, mga kapatid, nais kong manalangin tayo. Isipin natin na kahit na nagdadanas tayo ng iba yung paghihirap sa ngayon, dahil hindi ating alam kung hanggang kailan matatapos ang pandemyang ito. Bahagi ito ng mga dapat nating pagdaanan upang
mapagtibay yung ating sarili, yung ating pananampalataya sa ating Diyos, na kung ating inilagak yung ating pagtitiwala sa Kanya, ay magiging makatotohanan ang sinabi niya na ako nga ang daan, ang katotohanan sa iyong buhay. So, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, patuloy nating ibigay yung ating pananampalataya sa ating Diyos, sapagkat totoo naman ang Kanyang pangako na sa kabila ng mga pagsubok na ito na ating dinadanas, ay pagtatagumpayin niya tayo. Let us pray, let us pray. Amo namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon, kasi Ikaw ang pinili namin. May Panginoon na pinili namin ang landas patungo sa iyong kaluwalhatian. Alam namin na hindi po kami pababayaan kahit na dumadanas kami ng ganitong uri ng mga pagsubok sa amin. Ikaw man Panginoon ay dinanas mo ang kahirapan sa iyong buhay nang ikaw ay nagmiministeryo, naranasan mo na ikaw ay hagupitin, naranasan mo na ikaw ay suntukin Panginoon at ipako sa krus. Gaano pa kami na ito lamang yung aming dinadanas kumpara sa iyo. Kaya po Panginoon, patuloy ka namin pinagtitiwalaan at ikaw ang aming pagsasaligan ng aming pananampalataya. Lord, we pray na patuloy kang sumama sa amin, patuloy na gumabay ka sa amin na Panginoon, at pangunahan mo ang bawat isa sa mga nangyayari na ito sa aming kapaligiran. At palakasin kami sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, ng iyong mga salita, Panginoon. Thank you, Lord. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, and all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin
upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang pong ito, para po sa ating pag-aalaala sa kadakilaan ng ating Panginoon, ay nais ko pong makibasa po kayo sa akin dito po sa Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53 verse 5. At ito po ang sinasabi, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng mga latay ay gumaling tayo. Isang lalaki po ang nanaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang lalaking binubugbog. Dali-dali po siyang lumapit doon sa mga taong nambubugbog doon sa lalaki, at habang siya ay papalapit, nakita niya ang lalaking binubugbog ay si Jesus pala. Siya ay nahabag at naawa kay Jesus. At nakita niya na ang isang lalaki ay dumampot ng sibat. At nung akmang sisibatin na si Jesus, ay dali-dali niyang pinigilan ng lalaki. Siya ay nagulat, nagtaka, at nakita niya ang lalaking may hawak-hawak na sibat ay ang kanyang sariling muka. Nagising ang lalaki at siya ay pawis na pawis. Siya ay nanlalamig. Ang lalaking ito ay parehas din natin. Parehas natin nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kung ipagpapatuloy pa natin ang pagbasa dito po sa verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at pinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Totoo naman po na tayong lahat ay gaya ng isang tupang ligaw na nagkanya-kanya ng landas. At gaya nung lalaking sisibat kay Jesus, nagawa na rin natin yun. Dahil nung tayo mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon ay isa tayo sa mga nagpapahirap. Isa tayo sa mga nagbigay ng kaparusahan. Kung titingnan nga natin siguro ang katawan ng ating Panginoon, at kung lalagyan ng lahat
ng pangalan, ang mga latay, ang mga peklat. Makikita po natin siguro ang pangalan natin doon sa mga peklat na nasa katawan ng ating Panginoong Hesus. Well, ganun po kadakila ang ating Panginoon na kaya niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para saluhin o para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Na ang kaparusahan na dapat tayo mismo ang tumanggap. Ang mga latay na nasa katawan ni Kristo na tayo dapat ang masugatan, tayo dapat ang makadama ng sakit, hirap. Tayo dapat ang maparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Pero ginawa po ito ng ating Panginoong Hesus. Para saan? Para sa ating kaligtasan. Para hindi tayo ang magdanas, hindi tayo ang maghirap. Ganun kadakila at ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa ating Panginoon dahil tayo ay Kanyang iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Na tayo dapat ang mamatay. Pero merong Hesukristo, merong Hesus na dumanas ng latay, dumaras ng paghihirap, dumanas ng sakit, napako sa krus, bumungos ang kanyang dugo para lamang sa kaligtasan natin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Tandaan natin na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin bago natin siya mahalin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kadakilaan po ninyo, Panginoon, at sa pagmamahal na ibinigay nyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil minahal nyo kami. Salamat, Panginoon, dahil binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak para kami ay maligtas, para hindi kami makaranas ng parusa galing sa iyo. Ang mga latay, ang mga pambubugbog, ang mga peklat na nasa katawan ni Jesus. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay para sa amin. Maraming salamat po. Tunay, Panginoon, na hindi sapat ang salitang salamat para matumbasan ang ginawa mo para sa amin. Pero salamat pa rin, Panginoon, dahil minahal mo kami. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga kamalian, sa kabila ng aming mga karupukan, sa kabila ng aming mga pagsuway, minahal mo kami at inibig mo kami, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan na libre mong ibinigay sa amin, walang bayan. Salamat, Panginoon, at ang iyong pangalan ang aming pupurihin magpakailan pa man. Purihin nawa, Panginoon, ang iyong pangalan. At maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Sa matamis sa pangalang Panginoong Hesus. Amen.
wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can force sin alone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Bilang pag-alaala sa dakilang ginawa ng Panginoon sa atin, nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Kolosas, chapter 2, verses 13 to 14. Dito ko po sa Colossians, chapter 2, verses 13 to 14. Kung niyo po nakita, ito po yung sinasabi sa salin ng ANSD. Noong una, itinuring kayo ng Diyos na mga patay dahil sa mga kasalanan niyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya lahat ng kasalanan natin. May pananagutan sana tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapako ni Kristo sa krus. Noong una, itinuring tayo ng Diyos na mga patay dahil sa ating mga kasalanan. But praise God, dahil sa isang tao o sa isang Diyos na nagkatawang tao na napako doon sa krus na walang iba kundi si Jesus Kristo na ating inaalaala sa umagang ito, is nabuhay po muli tayo kasama ni Kristo. Patawad yung kasalanan na meron tayo if we believe in Christ. So, dapat lamang siyang papurian.
pasalamatan sa dakilang ginawa niya para sa atin. Let us pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nupuri ka namin na pinapasalamatan sa umaga nito na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong anak na si Jesucristo na binigay niyo sa amin. Dumanak ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Noon, kami ay mga patay sa inyong harapan dahil sa aming pagsalangsang. Doon sa ginawa ng Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, nawala ang lahat ng iyon. Kung sasampalataya kami sa aming Panginoong Jesus. And Panginoon, salamat din po sa dalawang elemento sa aming harapan. Ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, siyang naghirap para sa aming kasalanan. At ang saro na sumisimbolo ng iyong dugo na danak doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan. Nawa, palay mo lahat ng tatanggap nito na maging handa sila sa pagtanggap nito. Nawa yung essence ng pagtanggap nito, walang iba kundi papurihan ka, sambahin ka, bigyan ka ng kaluguran. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa iyo na magpapuri at pasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nararapat lamang po na ibigay natin ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian para sa ating Panginoon. Kaya naman po awitan natin siya na may kagalakan at kapuri. Ang
ito ay nagpapaalala sa atin na there is only one way, there is only one way to heaven, and that is through Jesus Christ. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon, sa umagang ito, sa araw na ito, muli tayo magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At ating tinutuloy yung pong ating serya ng ating pong natalakay sa buwan ng August. Ito po yung Kingdom Parables. Mga talinhaga na binigkas ng ating Panginoon. Talinhaga na ating kapupulutan ng aral. At last Sunday, ating pong inumpisan yung parable of the tare among the wheat, o yung damo sa trigo, mga damo sa trigo. Ngayon pong araw na ito, panibagong parable na naman ang ating pong pabulay-bulayan at pag-aaralan, at yun na natin ang kahalagahan nito sa atin bilang isang Kristiyano, bilang kabahagi ng
ang kingdom ng ating Panginoon. Basahin po natin sa Matthew 13:31 hanggang 33. Ito po binabanggit, sinasabi tungkol sa parable of the mustard seed and yeast. And I quote, he told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it was all to the dough. Isalin po natin sa Tagalog, mo sinasabi sa Tagalog, sa salin ng ang Biblia, 2001. At ito sinasabi, nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Yan ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit ng tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy, anupat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Talatang 33, nagsalaysay siya sa kanila sa isa pang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay tulad ng pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihalo sa tatlong takal ng harina hanggang sa ang lahat ay malagyan ng pampaalsa. Salamat sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po ay panandaliang manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon ito na kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Nawa at Panginoon, ito po ay aming magagabay sa aming pong buhay dito sa lupa bilang isang manampalataya. Ano man po yung aming matututunan sa umagang ito. Kayo po ang kumili sa Panginoon upang ito ay aming pong may isang buhay sa aming pong paglakad bilang manampalataya sa mundong ito. Salamat po Panginoon sa sampilingin ito na kami po ay makadinig muli ng iyong mensahe sa umagang ito. Kayo po ang maway po sa amin at kayo po ang mapuri ng iyong maluhati sa mga oras. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. To the parable of the mustard seed and the yeast. Yung ating pong napupuna, yung pong previous na parable, yung the parable of the tare among the weeds, o yung parable ng damo sa trigo, meron similarity po ito sa ating tinatalakay ngayon. Sapagkat doon na babanggit din ang nagtanim, yung sower, na nakababanggit din ang buto, babanggit ang field, which is the people, at ang kingdom. So, ang sower doon nagre-represent na ating Panginoong Jesus, at ang most seed ay pakilalo o nagre-represent ng gospel. Ito yung salita ng ating Panginoon. At ang field doon, ito yung tao, ito yung word, ito yung mga tao na tinamnan ng buto. Bangmat makita natin dun sa naunang parable, may explanation ng Panginoon. Meron siyang binigay na meaning, meron siyang binigay na detalye kung ano ang ibig sabihin ng parable na yan. Whereas, ito sa ating tinatalakay, wala pong explanation. Sa plain na word lang ang binamit na wala pong masyadong detalye. At ito ay mapakita na ang isang lang dito, isang na-emphasize dito ay yung kalagaan ng paglago ng iglesia mula sa maliit na umpisa o yung small beginning hanggang sa kanyang paglago. Ganon din yung yeast. Ito ay yung sa ito ang pareho rin ng buto ng mustasa na mula sa maliit ay meron pong impact sa mundo nito sa ating buhay.
Ngayon, tingnan po natin, ito pong mensahe ito natin Panginoon, ito pong palinghagang ito ay more of prediction ng Panginoon. Diba? Nung panahon na yun, siyempre, nag-umpisa pa lang, so na sinasabi niya na itong iglesia itong itatayo ko, ito'y lalago, nagiging mayabong, parang isang buto ng mustasa na nagbisa sa maliit, at ito'y lumago na naging isang puno na lumabong ng lumabong. At the same time, ito isang warning din sa atin. So makita natin dito, may warning dito sa pamagitan ng mga ibon na dadapo po doon sa punong iyon. Kasi doon sa una, yung among the wheat, ang nakita natin dito ng ibil, yung dahon, ay yung damo na kasabay na lumalago kasama ng mga yung wheat o yung trigo, no? Di ba? The tare is growing along with the wheat, no? Lumalago din yung ibil kaagapay nung trigo, no? Dito naman sa ating babubulay-bulayan, ito lumago na yung iglesia, kaya lang ginawa itong sanctuary ng mga ibon na nag-represent din ng ibil. So mamaya, as we go along, makita natin dito kung bakit gagano na maging ibil ang makikinabang doon sa iglesyang lumago. So, punahin natin dito, siguro yung ano ba yung mustard seed na ito? This is attributed sa natin dito, parang this is relation to the history ng Christianity. Diba? Paano nag-umpisa? Umpisa sa maliit hanggang sa lumaki. Diba? It's more of progress ng Christianity. Saan nag-umpisa at paano nag-umpisa sa maliit na buto, sa maliit na beginning, at sino ang nag-umpisa. Unahin natin dito, sino ang author o sino ang natabi nating sower o nagtanim ng butong ito, ng buto ng Kingdom of God. Ito walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Small beginning. Kita natin dito kung paano nag-umpisa ang Panginoon sa isang payak na kalagayan. Unahin natin yung kanyang pagsilang. Sinilang siya sa isang maliit na lugar, sa isang sabsaban. Yan ang kanyang humble beginning, ating Panginoon. So, umpisa pa lang ng kanyang kapanakan, nakita na natin dito yung kanyang payak na pinanggalingan. Sa sabsaban pinanganak ating Panginoon. Nang siya'y lumaki, nagkaedad, naging binata, ang naging trabaho naman niya ay isang karpintero na isang pangkaraniwang trabaho. Siya'y pangkaraniwang citizen ng Nazareth. Siyang ordinaryong tao lang. Siya'y isang pangkaraniwang mamamayan doon sa Israel. Ito yung kanyang pinagmulan. Very small ang kanyang beginning. Hindi halos babasahin natin yung sinabi ni Isaiah patungkol sa kanya. Buksan natin si Isaiah. Isaiah 53, mga talatang 2 hanggang 3. Isaiah 53, talatang 2 hanggang 3. Ito sinasabi patungkol sa ating Panginoon. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man lang na dapat nating magmamastan siya, at walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang tao nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. So nakita natin dito yung description ni Isaiah sa ating Panginoong Jesus. Walang kagandahan, di ba? Walang anyo ng kagandahan, sabi ni Isaiah sa ating Panginoon, na dapat nating pagmasdan. So nakita natin abang kalagayan ng ating Panginoon. At sabi pa rito, siya'y hinamak at inakwil ng mga tao. So hinamak siya at inakwil ng mga tao. Mismo ang kanyang mga kababayan, hindi siya tinanggap. He was rejected
by His own people. Kalungkot, di ba? Ang kanyang pinagmulan ng ating Panginoon. Kanyang beginning, small beginning. Hanggang siya ay napako sa cross. Makita natin dito, no, talagang hindi lang simple beginning ang ating Panginoon, kundi hostile beginning. Napaka-hostile ng tao sa Kanya. Mismo Kanyang mga kalahi ay siya'y hinakwil. Di ba? Alam natin yan, nung siya ay hinusgahan ni Pilato, di ba? Pinapili ang mga Hudyo. Sino bang gusto niyong palayain at sino ang gusto niyong ipako sa krus? Mas pinili pa ng mga Hudyo si Barabas na palayain instead na siya na walang kasalanan. He was rejected by his people. Hindi natin ma-imagine, ano? Hindi natin ma-comprehend siguro yung tingnan natin to as in human perspective. Parang ang hirap siguro arukin na isang katulad niya na magiging ugat ng ang pinakamalaki na dominant religion sa buong mundo, ng ating Panginoon Jesus. Hindi natin ma-imagine in human terms na isang katulad ng ating Panginoon ang magiging hari ng pinakamalaking iglesia, founder ng pinakamalaking religion sa buong mundo. Sa kanyang pinagmulan, napakapayak ng kanyang pinagmulan. To think na ang mismo mga religious leaders, ikalaban niya. To think na ang mga religious leaders, ang kanyang nagbibigay sa kanya talaga ng persecution, ang sumisikil sa kanya, mismo ang mga religious leader na to. Napakapangyarihan ng mga religious leader na yun. Napakahirap, dumaan sa butas ng karayom ng ating Panginoon. Tumahas sa butas ng karayom itong iglesia ito na kanyang tinatag. Hindi ito isang walk in the park, di ba? Although sinasabi nga natin ang may gawa nito ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Yesus. Pero nakita natin dito yung paglago ng iglesia ay hindi madali para sa mga mananampalataya. Tingnan natin siguro yung mga kanyang naging mga followers. Yung kanyang mga followers o kanyang mga apostol, the same thing. Sila rin ay mga ordinaryong mga tao. Hindi sila mga prominenteng mga tao. Karamihan sa kanila ay mga mangingisda. Karamihan sa kanila ay ordinaryong citizen lang ng kanilang bayan doon sa Galilee. So nakita natin ito yung mga mag-umpisa ng iglesia ng Panginoon na hindi ganun kalaki, hindi ganun kasikat, hindi ganun ka-prominent, na baka payak ng kanilang pinagmulan. Ang mangingisda, masimpleng tao, ang ginamit ng Panginoon upang maihag ang lumaki ang kaharian ng Diyos. So, natin itong simple beginning ng iglesia ng Panginoon. Ito'y lumaki, to become the dominant na religion in the whole world. So, itong mga apostol na to, nakita natin, kahit sila ay naghihirap, kahit sila ay persecuted, pinili nila sundin ang Panginoon, sapagkat may pangako ang Panginoon. Diba? Doon sa Mateo 16:18, at Diyos 16:18, ang pangako ng Panginoon kay Peter, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pinto ng Hades ay hindi mananaig dito. Kailanman hindi masisira o mabubuwag ang iglesyang kanyang itatayo. Ay yung pinanghawakan ng apostolos. Dahil pangako ng Panginoon na ang itatayo niyang iglesia ay hindi mamubuwag, hindi masisira. At ito'y magpapatuloy. Ito'y pinanghawakan ng mga apostolos. Kaya kahit na dumaan ang persecution sa kanila, kahit na napakabigat ng kanilang dinaanan para maihaglang ang kaharian ng Diyos, sila'y nagpatuloy. Sila'y nagpursige
at sinunod nila ang commandment ng ating Panginoon. To make disciples of no nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mateo 28:19. Ito yung commandment na binigay sa ating mga apostles. Bahagi ang salita ng Panginoon. Bahagi ang kaharian ng Diyos. Bahagi ang kaligtasan sa maraming tao. Ito sinunod ng mga apostles. Hindi sila tumigil na ibahagi ang kaligtasan, na ibahagi ang kaharian ng Diyos. Buhay nila ang naging kapalit. Alam po ninyo, itong mga apostolis na to, halos lahat ito ay namatay ng isang kamatayang malupit, a violent death. Si Andrew, isa sa mga apostolis niya, he was crucified in X-shape. Naka-X siyang ganun. Say, inusified. Si Apostol Bartolome, sinaksak siya. Maraming mga apostoles ang talagang namatay sa violenting kaparaanan. Gaya halimbawa ni Mateo. Si Mateo, din siya nagbahagi ng salita ng Panginoon sa Ethiopia. Pinatay din siya, doon siya namatay. Doon siya pinatay ng mga taga-Ethiopia. Si Apostol Tomas, si Tomas, pumunta siya sa Madras, India. At doon siya pinatay. Doon siya sinibat. He was killed by spear, sabi rito. At doon natapos ang kanyang buhay. Sa paghayo, sa pagbabahagi ng kaharian ng Panginoon. Hindi sila tumigil hanggang kamatayan. Natapos ang kanilang buhay ng naglilingkod sa Panginoon. Ang apostolos lang na namatay ng natural death, itong si Apostol John na sumulat ng Gospel of John at ang sumulat ng Revelation. Siya lang namatay ng natural death. The rest namatay ng kamatayang violente. Dahil sa kanilang kagustuhan na maihag ang kaharian ng Diyos na lumawig buhay nila ang kanilang hinalay. Hanggang dumating itong si Apostol Pablo. Apostol Pablo na dating persecutor ng mga Kristiyano ay na-convert siya, naging mananampalataya at siya yung ginamit ng Panginoon para ihag ang mabuting balita sa mga hintil. Dumaan din siya sa persecution nang siya ay humayo, nung siya na kanyang missionary journey sa iba't ibang lugar. Dumana siya ng mga pagsubok, dumana siya ng mga iba't ibang mga parusa, nakulong pa siya. Pero sabi niya dito sa 2 Corinthians 4:7-8, but we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair. So, dumaan man ang mga pagsubok sa kanya, hindi sila napagod na ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi sila tumigil. Lalo pa sila nagpursige upang maitaguyod ang kaharian ng Diyos. Lumawig itong salita ng Panginoon during the time na aklat ng mga gawa. Dito nag-umpisang lumagok ang Iglesia ng Panginoon. Libo-libo ang tumanggap sa Panginoon. Libo-libo ang nabaptize doon sa upper room. Dito nag-umpisa, nag-usbong ang talagang lumabong ang salita ng Panginoon. Dito talaga nag-umpisa ang paglago ng Iglesia ng Panginoon. Kita natin dito kung paano kumilos, dumating ang banal na Espiritu sa kanila. Nagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe. Nandun na yung power ng banal na Espiritu upang ito ang magamit nila para sa paghahayag ng kaharian ng Panginoon. Para maigamit nila itong power na ito to spread the good news of salvation sa maraming tao
considering ng panahon na yon, talagang persecuted ang mga Kristiyan. The most persecuted church in the world ay ang Christian church. Lalo na 1st century hanggang 2nd century. Nandun yung pagkitil sa mga Kristiyano, pag-persecute sa kanila. And yet, nagpatuloy ang mga faithful ay taguyod ang kaharian ng Panginoon. Sipin mo, kung wala ang banal na Espiritu, kung ibang mga paniniwala yan, malamang wala na, tapos na doon pa lang sa doon pa lang sa panahon ng mga apostoles na yun. Wala na, putol na, hindi na umusbong pa ang Christianity. Pero hindi nayaan ng Panginoon. Nagpatuloy sa pamamagitan ng mga faithful, dumabong ang iglesia ng Panginoon. Dumabong ang kaligtasan at nadama ng maraming tao ang kaligtasan mo. Nagsabi rito sa susunod natin na nung humabong na ang kaharian ng Diyos, nung humabong na ang iglesia ng Panginoon, nandun na. Sabi rito, sa verse 32, yun ang pinakamaliit sa lahat ng bini, ngunit ng tumubo ay isang pinakamalaki sa mga lamang na nagiging punong kahoy. Inupat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. So nakita natin dito yung ibon. Ito na yung ibon dumating, dumago na yung iglesia at nagkaroon na ng mga ibil. Naging sanctuary o namang ibil ang iglesia ng lumago. Ano ba ang ibig sabihin ng ibon? Ito ang nire-represent ng ibon. Basahin natin sa aklat ng Ezekiel. Ezekiel chapter 17 verse 23. Sabi rito, on the mountain heights of Israel I will plant it. It will produce branches and bear fruits and become splendid cedar. Birds of every kind will nest in it. They will find shelter in the shade of its branches. The seed's growth, it attracts the presence of evil, depicted as bird. Ito yung sinasabi ng Ezekiel. Depicted as bird. Ito yung mga ibon. Ito yung sinasabi natin na yung mga tao na nakisilong doon sa malaking puno, sa malaking kingdom ng ating Panginoon. Nakikain sila doon, diba? Nagpo-portray sila as Christian. Pero at the back ay nakita natin dito na ginagamit lang yung iglesia. Nuwari tinatawag silang Christian Church o anumang tawag na may related sa Christianity, and yet ang kanilang motive ay iba. Hindi pang maibahagi ang salita ng Panginoon, kundi para sa kanilang sariling interest. Ito yung mga ibon nagsasamantala sa iglesia. Ito yung mga ibon nakikibahagi sa iglesia. Pero meron silang mga motibo. Meron silang sariling interest. Isang instrumento ng paglago ng iglesia ng ating Panginoon ay itong panahon ni Constantine. Nung siya ay naghahari bilang emperor sa Rome, nagkaroon siya ng decree. Ang decree ito na gamitin ang Kristiyano bilang official religion ng Roman Empire. Ang siya ay 31 years old, siya ay naging emperor. So ginawa niya ang decree ito na ang lahat na mga Kristiyano, tinatawag na Christian, ito ang maging official religion ng empire, ng Roman Empire. So sinasabi ng mga historia na ginawa ito for political reason, para makontrol niya ang mga tao, para ito ay para sa kanyang
own benefits sa kanyang political career. So, although naging instrumento ng paglago ng iglesia ang kanyang ginawa dahil Kristyanismo, di ba? Inakap nila yung Kristyanismo. So, marami ang tumanggap. Maraming nagpa-convert ang Kristiyano dahil nga mayroong benefits kasi may pribileho ka bilang official religion ang Christianity ng araw. Pero alam natin na hindi lahat ito ay tunay na mananampalataya. Ang ba ito na take advantage lamang. Pero somehow ito naging instrumento rin ng paglago ng Kristyanismo. Kapag dito nabuo, dito may mga tao na talagang tumanggap sa Panginoon. Naging stepping stone nila yung Christianity na yun upang makakilala sa Panginoon. Ito yung sinasabi natin mga ibon na nakisakay sa Christianity, nakisakay sa Kingdom of God upang sa kanilang personal na motibo maka-benefits for their own good, for their own motives. So ito yung sumisimbolo ng ibon, sumisimbolo ng ibong nakisilong doon sa kingdom, naging sanctuary nila ang iglesia. Katulad ngayon, di ba, marami mga iglesia na tinatawag na Christian Church, ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Pero titignan natin kalooban, titignan natin kanilang faith, natin kanilang mga gawa, malayo sa kalooban ng ating Panginoon. May iba doon ginagawang business. Meron nga isang iglesia doon sa Mindanao, nakabinimanda ngayon, di ba? Tinatawag na Christian Church, pero nakita natin dito ang ibang motibo nila. Ang motibo nila ay yumaman, magkapera, dahil sinasabi nila na walang mahirap na Kristiyano. Diba? Parang ito yung isang iglesia sa Amerika na dapat daw walang mahirap na Kristiyano. Walang mahirap na Kristiyano. Pero tingnan natin ang Panginoon, saan ba siya nagdala? Di ba? Wala nga, naglalakad nga sa nakachinyalas lang. Ang kanyang mga apostoles. So, nakita natin dito yung paglago ng iglesia, mayroong naki-ride, mayroong nakisawsaw, sumilong sa iglesia, tinatawag na Christianity. Subalit nakita natin doon kanilang motibo. Nakita natin ang kanilang amitiin na iba, na malayo. Ito yung evil sa kanilang puso. Meron po akong isang isi-share sa inyo na isang iglesia na kung tignan po natin ay parang malayo na maging talagang pagmulan ng isang Kristyanismo o isang kaharian natin Panginoon. Ito po itong iglesia na tinatag, kung naalala niyo yung pangalan ni Dr. David Yonggi Cho sa Korea. Tingnan natin itong mga Koreanong ito. Itong mga Koreanong ito ay nasakop ng Japanese noong 1910 hanggang 1945. Sila ay under ng Japanese government. So definitely, kung sila ay under ng Japanese, nabahagian sila ng culture ng mga Hapon. Nabahagian sila ng mga pananaw ng mga Hapon for 35 years. So alam natin mga Hapon, ito walang Diyos. Ito mga religyoso mga tao. Alam natin na ito ay talaga mga atheist. So definitely sila ay nahawa dito. Sila ay na-adapt na yung culture ng mga Hapon. Pero tingnan natin dito, sumibol ang pinakamalaking iglesia sa buong mundo. Yung Yodi Full Gospel Church na pinangunahan ni Dr. David Yonggi Cho. Saan pa nag-umpisa? Si Dr. Yonggi Cho nagputap ng isang tent ministry. Niyaya niya yung kanyang kaibigan kasama yung dalawang anak. So 5 sila lahat. At nagputap sila sa isang slum area sa Korea, yung tent ministry. Noong nag-umpisa niyang kanyang ministry sa 5 tao lang, 5 miyembro. Ang maganda dito, meron siyang gift of healing.
So habang silang nagmi-ministry, meron din siyang napapagaling na mga Koreano. Maraming napagaling, kaya nabalita yung kanyang power to heal at lumago ang kanyang iglesia. Ngayon, sila ngayon ang pinakamalaking iglesia sa buong mundo. Nag-retire si David Yonggi Cho noong 2008. At siya ay pinilitan ni Young Hoon Lee bilang pastor ng iglesia niya. Alam po nyo kung ilan ang miyembro nila? 480,000 regular member. 480,000. So isipin mo, Korea, diba? Parang tayo, at least tayo mga religious na mga Pilipino, mga religious, so madali tayong ma-convert na sinando tayo sa Christianity, dala-dala yung Christianity dito. Pero doon talagang zero. Wala nga church doon. 1900, walang church. Yung isang church ng iglesia ng Panginoon, wala. So nag-umpisa si Yonggi Cho from small beginning, 5 tao. It grew up to 480,000 members. Ang pinakamalaki iglesia sa buong mundo. Amazing, di ba? Napakamangha-mangha talaga. Kung tignan mo yung culture nila, culture ng mga Koreano, ang titignan mo mga walang Diyos, di ba? Tulad ng mga Hapon, nakita mo yung kanilang culture para mga Japanese din. Pero nanodoon ang pinakamalaking iglesia sa buong mundo. Ang Full Gospel Church. Jody Full Gospel Church. Ito yung Pentecostal. So, ganun ang pinag-umpisa, iglesia ngayon, lumago. Ito yung sinasabi natin, buto ng mustasa na napakaliit sa umpisa. Pero dahil sa pangyarihan ng Diyos, pangyarihan ng ating banal na Espiritu, lumago ito. At yan ay dahilan sa faithfulness. Hindi ito isang magic na isang iglap lumaki agad. Sapagkat ang faithfulness na nasa puso ng tao, naglingkod sila sa Panginoon dahil sila'y nagmamahal sa Panginoon. Hindi napipilitan yung mga tao nito na sumamba sa Panginoon. Ito'y kusang loob ng mga faithful. Kaya lumago ang iglesia ngayon. Lumago ang kaharian ng Panginoon dun sa lugar na yun ng Korea. Diba napakaganda? For humble beginning, 5 tao lang na nag-umpisa na iglesia, ang ministry. Ngayon sila na pinakamalaking iglesia sa buong mundo. Sa atin dito sa Pilipinas, marami ding iglesia rito na nag-umpisa sa maliit, nag-umpisa sa ilan lamang. Isang iglesia na babanggitin natin sa umagang ito, yung CCF, Christian Community Fellowship. Ang Christian Community Fellowship, meron po silang 55,000 members. Ito'y pinangungunahan ni Pastor Peter Tan Chi. Nadinig ko na ito magsalita. Isang mahusay na pastor. They began only in 3 couples. Diba? 3 married couples lang ang kanilang pinag-umpisa ng Bible study sila. They started in 1982. Ilan lang, diba? Doon sa Cainta. At ngayon, napakalaki na nila. Napakalaki ng kanilang church doon sa Ortigas. Napakalaki ng kanilang ministry. Meron itong mga businessmen, meron itong mga professionals, at kanilang mga pamilya. From the small beginning na 3 couple, ngayon napakalaki na ng CCF. No? Ito'y kasama sa 20 malaking churches sa buong mundo, ang CCF. Isa pang kasama sa 20 biggest churches in the world ay ang Victory Ministry. Meron silang 65,000 faithful members. Nagsimula ito, pinangunahan ito ni Steve at ni Deborah Morel noong 1984. Kasama niya rito yung 65 na mga estudyante na
nag-missionary ito noong 1984. At mula doon, lumago sila ng lumago. Marami na silang churches dito sa all over the Philippines. Lumago sila, meron silang 65,000 faithful members. So nag-umpisa rin sila sa ilan lang. Na tayo lumayo, dito lang sa ating iglesia. Diba? Nag-umpisa lang ito sa mga Bible study nila, Kuya Boyet, diba? sila lang umpisa dito. Bible study, Kuya Jojo, ano? Pero alam natin siguro, more or less, tayo nakapag-implant na rin since the beginning ng iglesia ito. Nag-start ito 35 years ago o 25 years ago. Nakapagpunla na rin tayo ng mga salita ng Panginoon sa maraming tao. Maybe 3 generations ito. Sigurado tayo na meron tayo, nag-implant tayo in some other way, nag-implant tayo. Hindi lang tayo naging mega church. Pero I believe tayo ay nakapag-binhi tayo ay naging bahagi ng ministry o ng kingdom of God in some other way. Yeah? So nakita natin dito ng kahalagahan ng paglago ng iglesia, kahalagahan ng pagsibol ng kaharian ng ating Panginoon. Bilang kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon, meron tayong part. Kumbaga sa karera, nasa atin ang baton. Kumbaga sa relay, pinasa natin ang baton ng kaligtasan. Tayo na ngayon ang may hawak ng baton. Tayo na ngayon ang may pribileyo na ibahagi, sundin ang commandment ng Panginoon, ibahagi ang salita ng Panginoon at ang kaligtasan at ang kaharian ng ating Diyos. So marami pa tayong dapat gawin. Tayo challenge sa atin ito. Itong parable ng mustard seed na nagpisa sa maliit hanggang lumaki. Nakabahagi tayo sa paglaking yon ng kaharian ng ating Panginoon. At hindi natatapos, hindi na hinto. Marami pa tayong gagawin. Marami pang dapat gawin upang lalo pang lumago ang iglesia ng Panginoon. Marami pa tayong dapat abutin ng mga tao. Lalo na yung mga tao na alam natin na religyoso pero ligaw ang kanilang pananampalataya. Yun ang dapat natin abutin. Yun ang dapat nating mabahagian ng tunay na kaligtasan, ang tunay ng kaharian ng Diyos. Isang challenge sa atin itong parable na ito, na tayo maging tamang gawa, tayo maging instrumento para lalo pang dumawig, para lalo pang lumaki, lalo pang dumami ang maligtas at maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Tayo ko'y manalangin. Ang Diyos, sa mga oras ito mo kami napapasalamat sa iyo sa mensahe po ninyo sa amin sa umagang ito. Ang mensahe po ng kalinhaga ng buto ng mustasa. Napakalaga po sa amin, Panginoon, ang simple beginning, Panginoon. Kayo po nag-umpisa ng pagtatanim sa puso ng bawat isa. Tulungan mo kayo, Panginoon, na amin itong maitanim sa puso sa aming henerasyon. Maibahagi namin ang kaligtasan, maibahagi po namin ang kaharian ng Diyos. At tunay na, Panginoon, na alam po namin, by the power of the Holy Spirit, ito po yung aming magagawa. Doon kami uhugot, Panginoon, ng kalakasan. Ang sarili namin, Panginoon, hindi po namin kaya ang mga challenge nito. Pero sa pamagitan ng panal na Espiritu binigay po sa amin, ito po ay aming magagamit. Kung maitaguyod namin, lalo pa namin palawigin ang kaharian ng Diyos. Lalo pa namin palawigin ang mga tao na nakilala at magkaroon ng kaligtasan. Salamat muli, Panginoon. Patuloy kang manguna po sa amin. Patuloy ka, Panginoon, kumilos sa aming buhay. Ano po sa aming iglesia na gawin ng instrumento, daluyan ng kaligtasan sa maraming tao sa lugar na ito.
Muli, ang aming papuri, ang aming papasalamat ay binabili namin lamang sa aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Heavenly Father, gracious and loving God, salamat po sa privilege and opportunity to worship you this Sunday. Salamat sa inyong ordinansa na iniwan sa amin, ang banal na hapunan, na kami na mga mananampalataya ay may oportunidad na sariwain at i-celebrate ng iyong dakilang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat na kami iyong inibig noong kami mga makasalanan pa. Salamat din po, O Diyos, sa inyong mga salita na nahayag sa mga sandaling ito. Tulungan niyo po kami na maipamuhay ang inyong mga salita at maibahagi po namin ang iyong mabuting balita. Pinupuri ka po namin sa aming mga buhay dahil ikaw ay mabuti. At binibigay po namin ang lahat ng kapurihan at kadakilaan na inyong inyo lamang. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At pong kantahin ang ating doxology. Ang Diyos